Maligayang pagdating sa aming channel. Bisitahin ang aming website para sa pinakamagandang California DMV cheat sheet, online na mga pagsusulit, at isang libreng road signs cheat sheet upang matulungan kang madaling pumasa sa iyong DMV exam, garantisado. Ngayon, magsimula tayo. Tanong 1. Ang mga sasakyan na huminto sa likod ng isang school bus na may kumikislap na pulang ilaw ay kailangang manatiling nakahinto hanggang saang? Option A. Lahat ng estudyante ay bumaba mula sa bus. Option B. Ang stop arm ay naibalik. Option C. Ang stop arm ay naibalik at ang bus ay nagpapatuloy ng galaw. Tamang sagot, Option C. Ang stop arm ay naibalik at ang bus ay nagpapatuloy ng galaw. Tanong 2. Alin sa mga sumusunod ang tama tungkol sa pag-inom ng alak at pagmamaneho? Option A. Kung kaya mong maglakad ng diretsyo pagkatapos uminom, ligtas kang magmaneho. Option B. Kung ikaw ay nasa ilalim ng legal na limitasyon ng blood alcohol concentration, ang iyong pagmamaneho ay hindi impaired. Option C. Ang alak ay nakakaapekto sa paghusga na kailangan upang magmaneho ng ligtas. Tamang sagot, Option C. Ang alak ay nakakaapekto sa paghusga na kailangan upang magmaneho ng ligtas. Tanong 3. Ikaw ay nagmamaneho sa pinakamalayong kanang lane ng isang 4-lane freeway at napansin ang makapal na punit-punit na puting linya sa kaliwang bahagi ng iyong lane. Option A. Ang carpool lane at kailangan mong mag-merge sa susunod na lane. Option B. Isang espesyal na lane para sa mabagal na sasakyan. Option C. Isang exit lane. Tamang sagot, Option C. Isang exit lane. Tanong 4. Maliban na lamang kung may nakasaad na iba, ang speed limit sa isang residential area ay: Option A. 20 milya bawat oras. Option B. 25 milya bawat oras. Option C. 30 milya bawat oras. Tamang sagot, Option B. 25 milya bawat oras. Tanong 5. Kung magmamaneho ka ng mas mabagal kaysa sa daloy ng trapiko, malamang ay: Option A. Makakaabala sa trapiko at makakatanggap ng tiket. Option B. Magpapabuti ng daloy ng trapiko. Option C. Magpapakita ng defensive driving techniques. Tamang sagot, Option A. Makakaabala sa trapiko at makakatanggap ng tiket. Tanong 6. Nakakita ka ng kumikislap na dilaw na signal ng trapiko sa darating na intersection. Ang kumikislap na dilaw na ilaw ay nangangahulugang: Option A. Huminto bago pumasok sa intersection hanggat kaya mong gawin ito ng ligtas. Option B. Huminto, magbigay daan sa lahat ng kasalungat na trapiko bago dumaan sa intersection. Option C. Magbawas ng bilis at dahan-dahang dumaan sa intersection. Tamang sagot, Option C. Magbawas ng bilis at dahan-dahang dumaan sa intersection. Tanong 7. Ang dilaw na karatulang ito ay nangangahulugang: Option A. Controlled railroad ahead. Option B. Maghanda na huminto kung ang ilaw ay kumikislap. Option C. May traffic signal sa unahan. Tamang sagot, Option C. May traffic signal sa unahan. Tanong 8. Maaari kang magmaneho ng sasakyan sa bike lane. Option A. Kung magmamaneho ka ng mas mabagal kaysa sa 15 milya bawat oras. Option B. Hindi higit sa 200 talampakan bago gumawa ng kanang turn. Option C. Kapag walang mga siklista. Tamang sagot, Option B. Hindi higit sa 200 talampakan bago gumawa ng kanang turn. Tanong 9. Huwag gumawa ng U-turn. Option A. Sa mga residential na distrito. Option B. Sa o malapit sa isang railroad crossing. Option C. Kung saan walang nakasaad na no U-turn sign. Tamang sagot, Option B. Sa o malapit sa isang railroad crossing. Tanong 10. Magbigay daan sa anumang pedestrian na. Option A. Nasa isang marked crosswalk. Option B. Nasa anumang crosswalk o intersection. Option C. Tumatawid sa anumang kalsada. Tamang sagot, Option C. Tumatawid sa anumang kalsada. Tanong 11. Kapag nagmamaneho sa isang multi-lane na kalsada na may dalawang way na trapiko. Option A. Magmaneho sa tabi ng ibang sasakyan upang makita ka ng mga driver. Option B. Dapat kang magmaneho sa unahan o likod ng ibang mga sasakyan. Option C. Pinakamainam na magmaneho sa lane na katabi ng center line.
Tamang sagot, Option B, dapat kang magmaneho sa unahan o likod ng ibang mga sasakyan. Tanong 12. Sinabi ng pangunahing batas ng bilis ng California na kailangan mong. Option A, panatilihin ang iyong bilis na malapit sa bilis ng ibang trapiko. Option B, huwag magmaneho ng mas mabilis kaysa sa ligtas para sa kasalukuyang kondisyon. Option C, palaging magmaneho sa itinakdang speed limit. Tamang sagot, Option B, huwag magmaneho ng mas mabilis kaysa sa ligtas para sa kasalukuyang kondisyon. Tanong 13. Ang karatulang kalsadang ito ay nangangahulugang. Option A, intersection ahead. Option B, merging traffic. Option C, steep hill ahead. Tamang sagot, Option C, steep hill ahead. Tanong 14. Dapat kang magbigay ng dagdag na espasyo. Option A, kapag sumusunod sa isang station wagon. Option B, kapag sumusunod sa isang driver na hindi makita ang likod ng kanilang sasakyan. Option C, kapag sumusunod sa isang maliit na sasakyan. Tamang sagot, Option B, kapag sumusunod sa isang driver na hindi makita ang likod ng kanilang sasakyan. Tanong 15. Pwede kang tumawid sa isang double yellow line upang mag-overtake ng ibang sasakyan kung ang yellow line sa tabi ng. Option A, kabilang sa kabilang linya ng kalsada ay isang solid line. Option B, iyong linya ay isang broken line. Option C, kabilang sa kabilang linya ng kalsada ay isang broken line. Tamang sagot, Option B, iyong linya ay isang broken line. Tanong 16. Aling mga sasakyan ang kailangang tumigil bago tumawid sa mga riles ng tren? Option A, mga tangke ng truck na may mga hazardous materials placards. Option B, mga motorhome o pickup trucks na may kinakaladkad na boat trailer. Option C, anumang sasakyan na may tatlong o higit pang aksla at may timbang na higit sa 4,000 pounds. Tamang sagot, Option A, mga tangke ng truck na may mga hazardous materials placards. Tanong 17. Ang tubig sa kalsada ay maaaring magdulot ng hydroplaning sa sasakyan. Ang iyong sasakyan ay maaaring mag-hydroplane sa bilis na kasing baba ng. Option A, 45 milya bawat oras. Option B, 35 milya bawat oras. Option C, 40 milya bawat oras. Tamang sagot, Option B, 35 milya bawat oras. Tanong 18, kung makakasalubong ka ng isang agresibong driver, dapat mong. Option A, hamunin sila. Option B, magbigay daan sa kanila. Option C, magpadagdag ng bilis. Tamang sagot, Option B, magbigay daan sa kanila. Tanong 19. Ang karatulang ito ay nangangahulugang. Option A, do not enter. Option B, yield the right of way. Option C, reserve parking for persons with disabilities. Tamang sagot, Option A, do not enter. Tanong 20. Ang warning sign na ito ay nangangahulugang. Option A, you are approaching a four-way intersection. Option B, you are approaching a railroad crossing. Option C, you are approaching a restricted zone. Tamang sagot, Option B, you are approaching a railroad crossing. Tanong 21. Kung ikaw ay nahatulan ng pagmamaneho na may labis na blood alcohol concentration, maaaring kang maparusahan ng. Option A, hanggang 6 na buwan sa bilangguan. Option B, hanggang 12 buwan sa bilangguan. Option C, walang bilangguan ngunit kailangan mong magbayad ng multa na $500. Ang tamang sagot ay Option A, hanggang 6 na buwan sa bilangguan. Tanong 22. Hindi ka maaaring mag-park ng iyong sasakyan. Option A, sa tabi ng freeway sa isang emergency. Option B, sa tabi ng isang pulang pintura na kurba. Option C, sa loob ng 100 talampakan ng isang elementary school. Ang tamang sagot ay Option B, sa tabi ng isang pulang pintura na kurba. Tanong 23. Kapag ikaw ay tailgating sa ibang mga driver, ibig sabihin, nagmamaneho ng malapit sa kanilang rear bumper. Option A, makakapagpasama ka sa ibang driver at magpapagalit sa kanila. Option B, hindi magdudulot ng traffic citation. Option C, makakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng trapiko. Ang tamang sagot ay Option A, makakapagpasama ka sa ibang driver at magpapagalit sa kanila. Tanong 24.
Kapag nagpark ka ng iyong sasakyan sa isang burol, dapat mong Option A, ang isa sa iyong mga rear wheels ay dapat tumama sa kurba. Option B, gamitin ang iyong parking brake at iwanan ang sasakyan sa park. Option C, ang iyong mga front wheels ay dapat paralel sa kalsada kung walang kurba. Ang tamang sagot ay Option B, gamitin ang iyong parking brake at iwanan ang sasakyan sa park. Tanong 25. Mas delikado ang magmaneho sa gabi kaysa sa araw dahil Option A, hindi mo makikita ang mas malayo sa harap mo sa gabi. Option B, ang kalsada ay palaging madulas sa gabi. Option C, mas mabagal ang iyong reaction time sa gabi. Ang tamang sagot ay Option A, hindi mo makikita ang mas malayo sa harap mo sa gabi. Tanong 26. Kung nahirapan kang makita ang ibang mga sasakyan dahil sa alikabok o usok na tumatawid sa kalsada, dapat mong magmaneho ng mas mabagal at buksan ang iyong Option A, emergency flashers. Option B, parking lights. Option C, headlights. Ang tamang sagot ay Option C, headlights. Tanong 27. Habang nagmamaneho, dapat mong tingnan ang 10 hanggang 15 segundo sa harap mo. Option A, at mag-focus sa gitna ng kalsada. Option B, dahil ito ay isang legal na pangangailangan. Option C, upang makita ang mga potensyal na panganib ng maaga. Ang tamang sagot ay Option C, upang makita ang mga potensyal na panganib ng maaga. Tanong 28. Ang karatulang ito ay nangangahulugang. Option A, right lane ends ahead. Option B, no right turn. Option C, side road to the right. Ang tamang sagot ay Option B, no right turn. Tanong 29. Upang makita ang mga sasakyan sa iyong blind spots, dapat mong tingnan. Option A, ang loob ng rear view mirror. Option B, ang labas ng rear view mirror. Option C, over your shoulders. Ang tamang sagot ay Option C, over your shoulders. Tanong 30. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang tama tungkol sa pagmamaneho at pag-inom ng gamot? Option A, karamihan sa mga cold medications ay maaaring magdulot ng antok. Option B, hindi makakaapekto ang over-the-counter medications sa kakayahan sa pagmamaneho kung iniinom ayon sa inirekomendang dosage. Option C, ligtas na uminom ng gamot sa kahit anong oras kung ito ay inireseta ng doktor. Ang tamang sagot ay Option A, karamihan sa mga cold medications ay maaaring magdulot ng antok. Tanong 31. Habang papalapit sa isang intersection na may flashing yellow light, dapat mong Option A, huminto bago tumawid sa intersection. Option B, magbawas ng bilis at magpatuloy ng maingat. Option C, maghintay ng green light bago magpatuloy. Ang tamang sagot ay Option B, magbawas ng bilis at magpatuloy ng maingat. Tanong 32. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng traffic lights na may mga red arrows at mga solid red lights? Option A, ang red arrows ay ginagamit lamang upang pigilin ang trapiko na tumatabi. Option B, ang red arrows ay ginagamit lamang para sa mga protected turn lanes. Option C, hindi ka maaaring lumiko sa red arrow kahit na huminto ka muna. Ang tamang sagot ay Option C, hindi ka maaaring lumiko sa red arrow kahit na huminto ka muna. Tanong 33. Gusto mong mag-park pataas sa isang kalsadang may dalawang direksyon at walang kurba. Anong direksyon ang ibabaling mo sa iyong harap na gulong? Option A, diretso lang. Option B, pakanan patungo sa gilid ng kalsada. Option C, pakaliwa patungo sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot ay Option B, pakanan patungo sa gilid ng kalsada. Tanong 34. Kung ang iyong sasakyan ay nagsimulang mawala ng traksyon dahil sa tubig sa kalsada, ano ang dapat mong gawin? Option A, magmaneho ng pare-parehong bilis upang makakuha ng mas magandang traksyon. Option B, magpreno ng malakas upang maiwasan ang pag-slide ng iyong sasakyan. Option C, dahan-dahang magbawas ng bilis at huwag magpreno. Ang tamang sagot ay Option C, dahan-dahang magbawas ng bilis at huwag magpreno. Tanong 35. Kapag gumagamit ng roundabout, ano ang dapat gawin ng mga nagmamaneho? Option A, huminto sa gitna ng roundabout. Option B, magbigay daan sa mga sasakyan na nasa loob ng roundabout. Option C, magbigay daan sa mga sasakyan na papasok pa lang sa roundabout. Ang tamang sagot ay Option B, magbigay daan sa mga sasakyan na nasa loob ng roundabout.
Tanong 36. Kailan ka maaaring mag-overtake ng ibang sasakyan? Option A, kapag ikaw ay nasa isang burol o kurba. Option B, kapag ikaw ay nasa kalsadang may solidong linya sa tabi ng iyong lane. Option C, kapag ikaw ay nasa kalsadang may putol-putol na linya sa tabi ng iyong lane. Ang tamang sagot ay Option C, kapag ikaw ay nasa kalsadang may putol-putol na linya sa tabi ng iyong lane. Tanong 37. Ano ang dapat mong gawin sa isang intersection na may flashing yellow signal light? Option A, magpatuloy ng bilis ngunit mag-ingat sa ibang sasakyan. Option B, huminto bago tumawid sa intersection. Option C, magbawas ng bilis at magtawid ng maingat sa intersection. Ang tamang sagot ay Option C, magbawas ng bilis at magtawid ng maingat sa intersection. Tanong 38. Ang biglaang hangin sa mga highway ay? Option A, karaniwang nakakaapekto lamang sa mga malalaking sasakyan. Option B, nagdudulot lamang ng problema sa visibility. Option C, maaaring magdulot ng problema para sa lahat ng sasakyan. Ang tamang sagot ay Option C, maaaring magdulot ng problema para sa lahat ng sasakyan. Tanong 39. Kapag nag-overtake ka ng ibang sasakyan, kailan ka dapat bumalik sa iyong original na lane? Option A, kapag nakikita mo na ang dalawang headlights ng nadaanang sasakyan sa iyong rear view mirror. Option B, kapag nalampasan mo na ang front bumper ng nadaanang sasakyan. Option C, kapag ikaw ay 50 feet na sa harap ng nadaanang sasakyan. Ang tamang sagot ay Option A, kapag nakikita mo na ang dalawang headlights ng nadaanang sasakyan sa iyong rear view mirror. Tanong 40. Kung ikaw ay patuloy na binabaybay sa kanan at kaliwa habang nagmamaneho sa center lane ng expressway, ano ang dapat mong gawin? Option A, manatili sa center lane. Option B, lumipat sa lane sa iyong kanan. Option C, lumipat sa lane sa iyong kaliwa. Ang tamang sagot ay Option B, lumipat sa lane sa iyong kanan. Tanong 41. Kailangan ng karagdagang espasyo sa harap ng isang malaking truck para sa? Option A, para sa ibang mga driver na magsanib sa freeway. Option B, upang magawang itigil ng truck driver ang sasakyan. Option C, para sa ibang mga driver kapag gusto nilang magbawas ng bilis. Ang tamang sagot ay Option B, upang magawang itigil ng truck driver ang sasakyan. Tanong 42. Sa isang multi-lane na kalsada, ang isang putol-putol na dilaw na linya na katabi ng solidong dilaw na linya ay nangangahulugang. Option A, ipinagbabawal ang pag-overtake mula sa parehong direksyon. Option B, pinapayagan ang pag-overtake mula sa parehong direksyon. Option C, pinapayagan ang pag-overtake mula lamang sa direksyon na katabi ng putol-putol na linya. Ang tamang sagot ay Option C, pinapayagan ang pag-overtake mula lamang sa direksyon na katabi ng putol-putol na linya. Tanong 43. Laging huminto bago tumawid sa mga railroad tracks kapag? Option A, wala kang sapat na espasyo sa kabilang side upang tuluyang tumawid sa mga tracks. Option B, ang crossing ng tren ay matatagpuan sa isang lungsod o bayan na may madalas na trapiko ng tren. Option C, nag-aalaga ka ng dalawa o higit pang mga batang maliit sa iyong sasakyan. Ang tamang sagot ay Option A, wala kang sapat na espasyo sa kabilang side upang tuluyang tumawid sa mga tracks. Tanong 44. Ipinagbabawal ang pag-park ng iyong sasakyan. Option A, sa hindi nakatatakdang crosswalk. Option B, sa loob ng 3 talampakan ng pribadong daanan. Option C, sa isang bicycle lane. Ang tamang sagot ay Option A, sa hindi nakatatakdang crosswalk. Tanong 45. Kapag papasok ka sa interstate, tingnan ang puwang sa pinakamalapit na lane, ayusin ang iyong bilis upang tumugma sa trapiko, magsignal, at Option A, asahan na papayagan ka ng trapiko na magpatuloy sa lane dahil ikaw ay may karapatan. Option B, mag-merge ng maingat sa puwang. Option C, maghintay na malinisan ang lane bago mag-merge. Ang tamang sagot ay Option B, mag-merge ng maingat sa puwang. Tanong 46. Ang senyas na ito ay isang uri ng Option A, right turn. Option B, intersection. Option C, lane change. Ang tamang sagot ay Option B, intersection. Mag-subscribe sa aming channel para sa buong mga test videos at bisitahin ang aming website para sa cheat sheets at practice tests na makakatulong sa iyong madaling pagpasa sa DMV written test.